everyone, I am Anthony with Emrys. Ano po natin nakuha yung LB's lower boundary? Dito po siya sa pagitan ng 101 tsaka 100. Ano pong pagitan ng 101 tsaka 100 is 100.5 po. Tapos po dito 91 tsaka 90 is 90.5. 81 tapos 80 is 80.5. Ganun din po yung ginawa ko dito. Kaya ko po nakuha yung dito. Dito naman sa CF, paano po natin nakuha to is kokopel lang po natin yung dalawa dito. Yung 2 po. Tapos pag-add po natin yung nasa itaas na 2 plus 13 is equals to 15. Tapos 15 plus 8 equals 23. 23 plus 9 equals 32. Yun din po yung mga ginawa ko dito hanggang makuha po natin yung 70. For quarter 2, here's the given. LB equals 60.5, CFB equals 32, FQ2 equals 5, N equals 70, I equals 10. Tapos po, Q2 equals KN over 4. Yung K po, ito po yung 2. Ito po. Q2 equals 2 times 70 over 4. Pag multiply po natin yung dalawa, 2 saka 70, nakuha po natin is 140. Q2 equals 140 over 4. Tapos Q2 equals 35. Paano po natin nakuha yung 35? Pag-divide po natin yung dalawa. 140 divide 4. Tapos makukuha po natin yung 35. Tapos dito naman po, QK equals LB plus KN over 4 minus CFB over FQK times I. Tapos po, Q2 equals 60.5 plus 35 minus 32 over 5 times 10. Saan ko po ito nakuha? Dito po sa LB sa lower boundaries. Tapos po, yung 35 po is dito. Yung nakuha po natin sa pag-divide dito. Tapos yung 32 po, dito sa CFB. Tapos yung 5 po, ito. Tapos yung 10 po, dito. Tapos po, Q2 equals 60.5 plus 3 over 5 times 10. Pinag-subtract po natin ito, minus po natin is nakuha natin ito. Tapos, yung 5 po, binawa lang po natin, pinapin lang po natin dito. Tapos po, Q2 equals 60.5 plus 30 over 5. Paano po natin yung nakuha yung 30? Pinag-multiply po natin yung 3 tsaka 10. Kaya nakuha po natin yung 30. Tapos po, yung 5 is ito. Tapos, pag-divide po natin, para po makuha natin yung 6. Ito po. Q2 equals 60.5 plus 6. Ito po yung nakuha natin dito, yung 6. Tapos, Q2 equals 66.5 kasi nakuha po natin yung 35 dito. I-explain ko po sa inyo kung paano ko po nakuha to. Dito po natin siya hanapin. Tapos since wala po siya dito, yung mas malapit na lang po sa kanya yung gagamitin natin, which is 37. Tapos po, yung mga kalanay po nito is 60.5, kaya nakuha po natin yung LB equals 60.5, ito po siya. Tapos po, yung CFB equals 32 is ito po. Kaya ko po nilagay dito kasi yung CFB po is before po yung B, bago mag 37, kaya po pasok po siya dito. Kaya nilagay po siya natin dito. Tapos po yung FQ2 naman po is 5. Ito po sa frequency. Ito po siya. Mga kahanig po lang.
Tapos, yung N naman po, is frequency po, yung pinag-add po natin lahat to para makuha natin ito, yung 70. Tapos yung I naman po, equals 10. Kasi ito po, yung mga pagitan ng mga, kunyari po, mga 100, 1 to 110. Is 10 po siya, yung mga pagitan ng mga numbers. Now let's solve for decile. So the given for deciles are lower boundary equals 40.5, cumulative frequency before is equals to 15, and then frequency is equals to 8, n is equals to 70, and I is equals to 10. So first, let's solve for d sub k is equals to k n over 10. So let's substitute. So ang kinukuha po natin is decile 3. So d sub 3 equals 3, which is the k na represents decile 3, and then 70, which is n na nakalagay si given, over 10. And then 70 times 3 is equals to 210 over 10. Divide natin yung dalawa, makukuha natin si 21. Since nakuha na natin si 21, pupunta tayo ngayon dito sa ating table. Since wala naman si 21 dito sa CF, so pasok si 21 sa 23. So ito yung hanay ni decile 3. So para makuha natin yon, so yung lower boundary natin magiging 40.5, and then yung CFB natin is magiging 15 kasi dapat nasa baba ni 23 kasi yun yung cumulative frequency before, and then we have the frequency which is 8, tapos yung n nakuha natin siya by adding lahat ng frequency habang yung I yung interval. Here's the formula. D sub k is equals to LB plus Kn over 10 minus CFB over FDK times I. Kailangan natin mag-substitute. So after substituting, ito na siya. D sub 3 is equals to 40.5 plus 21 minus 15 over 8 times 10. 21 minus 15 is equals to 6. Then copy 8. 6 times 10 is equals to 60 over 8. Si 60 over 8, i-divide natin, magiging 7.5. So, 40.5 plus 7.5 is equals to 48, which is ang sagot natin. D sub 3 is equals to 48. Now, let's solve for the percentile. So first, kailangan natin kunin. So, P sub k is equals to Kn over 10. P sub 20, kasi ang kinukuha natin is percentile 20, is equals to 20 times 70, which is yung n, over 100. 20 times 70 is equals to 1,400 divided by 100 is equals to 14. Dahil nakuha na natin si 14 dito, hahanapin natin siya dito sa table. Pasok siya sa 15. So, makukuha natin si lower boundary, which is 30.5. Tapos, si cumulative frequency before na 2. Tapos, si frequency na 13. At yung n, pag in-add natin ito lahat, at yung I yung interval. Here's the formula. P sub k is equals to LB plus Kn over 100 minus CFP over FPK multiplied by I. P sub 20 is equals to 30.5 plus 14 minus 2 over 13 times 10. So ngayon, 14 minus 2 is equals to 12. Si 12, multiply natin kay 10, magiging 120 over 13. I-divide natin si 120 kay 13, ang sagot magiging 9.23. So ngayon, 30.5 plus 9.3 is equals to 39.73. Now, masasabi natin that percentile 20 is equals to 39.73.